Gusto ko magkwento sa inyo ng mga pangyayari doon off the record. Una sa lahat, gusto ko lang sabihin ho na hindi ho tayo nagyayabang. It is always a privilege and with all humility, hindi natin ito kinikwento para gamitin si Pangulong Duterte at kanyang mga, alam nyo, yung kanyang sinasabi kasi, napaka-importante. Kasi alam nyo, bakit ko ikikwento ito? Para pabulaanan yung mga nagpapakalat ng fake news. Kasi marami ho talaga. If you would see the heart of the president, and I told you, ilang beses ko na pong nakausap ang ating Pangulo. Some secret times. Ibig sabihin, hindi ko pinopost. Noon, ito yung panahon, noong panahon na siya ay presidente. At nagkikwentuhan lang kami patungkol ho sa mga nangyayari sa social media. Anong sentimento ng taong bayan. Marunong ho siya kasi makinig. And every time na nag-uusap kami, kahit nga nung last time, unang bira niya sa amin is, sabi niya, alam mo, nung isang araw, pinakita nga sa akin yung picture. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung mga nandun. Ewan ko kung nakita nyo na. Pero nakita nung iba dyan. Yung picture na yon kung saan may mga ibang mga columnist, ibang mga media personality, ibang mga social media influencers nandun. Sabi niya nga, ito honestly sinabi niya, alam mo, kahapon, kamiting ko lang yung mga ganito. Hindi nga ako nakakain. Kaya this time, kakain ako, ha? Sabi niya, yun yung nakagad niya sinabi sa amin. Tapos, ang cute na cute nga kami, ang sweet nila ni Ma'am Hanilet, eh. Kasi talagang lahat ng pagkain, tinatanong ni PRID, ano yan? Mga ano. So, kukunin, ito yung ano, ganito yan, ganito. Tutulin ni Ma'am Hanilet, ibibigay sa kanya, papakain siya. As in, ang dami niyang kinain at that time. And it's a sign of being comfortable doon sa kausap. Kaya nakakatuwa. Hindi ko tayo kagad nagbida-bida nung pag-upo. Kasi it was a long time since nakausap ko po siya. Tapos ang una niya kagad sinabi sa akin, pasensya ka na ha, nung gusto talaga kitang ipatawag noon, ganito. Kaya lang ayoko kasi, mainit ang ulo ko every time, and alam ko, pag nagkita tayo at nagkwentuhan tayo, baka mailabas ko sa iyo yung init ng ulo ko. Sabi niya, kaya sabi ko tsaka na lang. Etong nakaluwag-luwag na siya. Tapos unang tanong ko nga sa kanya, how do you feel, sir, now, ngayon na kayo po ay ordinaryong citizen na? Tapos, alam mo, pareho sila ni Ma'am Hanilet na talagang sagot, ay, salamat talaga. Talagang salamat. Kasi iba talaga eh. Alam mo yung lumabas doon yung pagiging human niya nung habang kinakausap ko siya na parang, iba kasi talaga pag presidente ka. Lahat ng kilos bantay, lahat nakaprotocol, lahat gising, tulog, para kang hindi malaya. Kaya nga, di ba, pansinin nyo doon sa kanyang interview, yung sinabi niya, ayaw niya maging presidente si VP Sara kasi there's nothing. Unless, magnanakaw ka nga. Yun yung sinasabi niya. Unless magnanakaw ka, unless may gagawin kang katarantaduhan, there's nothing for you in being a president of this country. Ito pa, binanggit niya mismo na magtatrabaho ka. Todo kang trabaho. Tapos, babatikusin ka pa rin. Or kung hindi ka naman babatikusin, sasabihin kulang. But kaya nga, sabi niya, uuwi ako ng 10 o'clock or 11. Pag uwi ko ng 10 or 11, meron, kinuwento niya rin sa interview to, meron mga ganyan nag-aantay sa aking papel. Okay? Lahat yan, inapruban na ng executive secretary. Although I trust my executive secretary, but as a lawyer, I'm trained to read everything. Sabi ko, hindi nga, Mr. President, talagang binabasa nyo yan? Araw-araw, oo.
Kaya ako nakakatulog ng 6. Kaya nga napapanood pa kita eh. Kasi nga, 6 siya na nakakatulog. Di ba? Kaya minsan nakikita niya pa habang nagbabasa siya, tapos minsan manonood siya. Eh, sabi ko, aba, bakit? Kasi nga, ayaw niya magkamali. Di ba? Ayaw niya. Tapos dito ko na nga naipasok, Mr. President, ayaw niyo manood ng concert? Tapos doon kami nagtawanan ng todo-todo. Tawan kami ng tawa. Sabi, ayoko na lang sabihin sinabi niya. Wag na. Wag na. Hindi ko nasasabihin ko ano yung sinabi niya. Baka sabihin niyo ba ginagamit ko yung sinabi niya. Pero tawa lang kami ng tawa. Kasi sabi niya nga paulit-ulit, pag uwi ko nga 11. Basa ako. 6 o'clock ako nakakatulog. Tapos magigising ako ng 12. Hindi na ako nagbe-breakfast. Sabay na yun, breakfast and lunch. Simula na siya. Ganun. So, sabi lang niya, tungkol doon sa helicopter ito lang yung sinabi niya. There's nothing illegal sa paggamit ng presidente ng helicopter. But, matutong makiramdam. Yun lang ang ano niya. Kung ako, sa akin, yun nga, kaya nga maganda eh. Habang kausap mo siya, wala siyang wala siyang paatake kay Marcos. Hindi niya inaatake sa amin si Marcos eh. Sinasabi lang niya, kung ako yun, hindi ko gagawin yun. Kasi nga, una-una, marami akong trabaho. Pangalawa, merong pang hindi maganda tignan. Yan ang sinabi niya. Hindi magandang tignan. Para sa akin yun ang sinabi niya. Hindi niya tinutukoy. Hindi siya nagko-comment about mali yung ginawa ni Marcos. Hindi siya nagko-comment. Kasi pag pakikinggan mo ang si PRRD, very siya when sumasagot siya, legal. Para sa kanya, it's a legal matter. Bilang presidente, you have the right to use it. Pero for me, I will not use it kasi marami kong ginagawa. At the same time, hindi magandang makita ng tao. Yun ang sinabi niya. Oh. Although there's no condemnation against Marcos, pero ganun na lang, read between the lines. Diba? Yun ang inaano niya. Kaya nga tapos di tinatanong ko yung tungkol sa, before namin itanong yon yung mga tanong, hindi niya kasi alam yung tanong eh. Okay? Medyo pinapahagingan ko na siya. Kamusta ba yung mga nangyayari ngayon? What's your comment about sa mga nangyayari and the ICC? Tapos tinanong ko rin, Mr. President, di ba kayo tatakbo? Kasi talagang, the people are helpless right now. The people are really parang punong-puno na. Yun yung ina-explain ko. Napakaingat sumagot ng presidente natin. Mali, ni Pangulong Duterte. Napakaingat na sagot niya. Every time na nagtatanong ako. Kasi, syempre, as much as possible, ayaw niyang batikusin si Marcos sa harapan namin. Very, very, alam mo yun, matapang siya, pero very, hindi niya gagawing tirahin ang isang presidente dahil naging presidente siya. Hindi siya gano'n na tipo ng tao. Okay? So, nung tinatanong ko, ang problema, Pangulo, Mr. President, marami na talagang hindi natutuwa. Kahit ang ating mga sundalo at mga kapulisan natin, hindi na natutuwa. Tinanong ko to,
So, Mr. President, what do you think of doon sa mga haka-haka ng ilan na 2 years? Yung ganyan. At saka yung destabilization issue. Alam mo ito, nagulat ako sa tanong ni PRRD, sagot-sagot ni PRRD. Sabi niya, first, yung mga sundalo, mga officers, at saka mga ex-officers ng military, kaya naman nakipag-usap sa akin yan. Kasi pag nagpupunta sila ng Davao, as a courtesy call, yung pupunta ka ng Davao, dahil dati kang nagsilbi sa presidente na to, magki-courtesy call lang sila. Pupunta sila, tapos makikipagkwentuhan. Kasi tinanong nga namin so Mr. President, kayo ngayon, di ba, malaya na kayo. Bakit hindi kayo manood ng concert? Bakit hindi kayo magliwaliw? Mag-Japan, mag-ibang bansa, mag-kusaan-saan? Alam mo, sagot lang niya, mas gusto niya lang niya nasa bahay. As much as possible, syempre, siguro, dahil minsan pag matanda na rin tayo, mas gusto natin nasa bahay lang. Ayoko na masyadong lumalabas. Kung wala namang importanteng lakad, hindi na ako lumalabas. Sa bahay na lang. Yun ang kinikwento niya. Kaya nga, yung mga ex-officers daw ng AFP na dating nag-serve sa kanya, matik na. Pag pumunta ng Davao, nagka-courtesy call sa kanya. But it doesn't mean na meron silang pinaplano. Kaya nga natatawa siya kasi parang bakit daw masyadong napapraning? Yun ang term niya. Tapos sabi ko nga, honestly, Mr. President, sa tingin nyo lahat itong mga galaw na pabagsakin kayo, pabagsakin ang anak nyo, chismis kayo, sino may kagagawan? Yung mga tanong ko, mga animal. Do you think it is Marcos ang may kagagawan? Alam mo, sagot niya talagang diretso. I don't think Marcos can do that. Maybe people around him. Sabi ko si Tambo, smile lang siya. Tapos, every time na ganun, bubulong yan sa akin, sasabihin niya, basta, usap tayo. Pag tayo lang. Siguro, medyo, hindi naman siya na, kasi nandun si Mocha, nandun mama ni Mocha, nandun yung tito niya, nandun ako, Boss Dada, si Coach Oli. It's really an intimate dinner. Basta, usap tayo pagdating ng panahon, sabi niya. So, yun yung isang bagay na nakita ko sa kanya. Kaya sabi ko nga sa inyo, natutuwa ko Ito pa yung matinding tinanong ko sa kanya So, what do you think of the 2 years? At saka yung mga distab. Alam mo, consistent siya dito. The same question na tinanong ni Mocha noon, nung panahon na presidente si Pangulong Duterte. Di ba may mga nagsusulong ng revolutionary government noon? Naalala niyo? Alam mo, sagot ni Presidente doon, he is against revolutionary government. Why? Ayaw niyang magulo ang Pilipinas. Same question, same answer ang sinabi niya. Kaya makinig kayo mga praning. Anyway, nakikinig naman kayo, hinak niyo naman yung profile ko Makinig kayo mga praning. Ito talaga, honest from the heart of PRRD, na nakita ko talaga sa kanya, na sabi ko, iba talaga itong presidente to. He has all the power to do it, pero hindi niya gagawin. Sabi ko, Mr. President, pagod na ang tao. Tuloy-tuloy na ang pagtaas ng presyo, ganito. Yung mga military, ganito, mga pulis, talagang hindi na happy dahil sa ginawa. Dun sa sweldo, tinaas nyo, tapos biglang tinanggal nila retirement. Alam mo, isa lang sinabi niya. Ako, ayokong magkagulo ang Pilipinas. Gusto kong matapos si Marcos. Alam mo, nalaglag ako sa upuan ko Kasi if you have the power, honestly, kahit itanong nyo sinong tao ngayon,
the only person that can bring down this government, walang iba, excuse me, kung hindi ang mga Duterte. Remember, malakas si Pangulong Duterte sa military, police, tao, ratings, ang nakakitang presidenteng bumaba na, 80% pa rin ang rating sa tao. Ganun siya kahatak. Ibig sabihin, at sinabi ko sa kanya, alam niyo, Mr. President, kayo na lang ang pag-asa nito itong bayan na to. Pero sabi niya, ayaw niya. Ayaw niyang hindi matapos. Ayaw niyang magkaroon. Ito the perfect example is ayaw niyang magkaroon ng EDSA part. Ano bang part ng EDSA? Part 3, part 4. Ayaw niya. Gusto niyang matapos si Marcos. Kaya yung mga praning dyan, parang awa nyo na, huwag kayong praning. Tigil-tigil nyo na yung pag-aano ninyo. Sa kanya lang, ito sa kanya lang, wag lang din talagang, kasi sabi niya, ano yung exact term niya, sinasabi niya, there is no major reason na para pababain si Marcos. Yun ang term niya, hindi ho galing sa akin yun. Talagang walang major reason. So, but I will be compelled to run kung talagang hindi maganda ang gagawin nila sa bayan. At di ba, narinig niyo naman, sinabi niya, di ba, na yung compelling reason na sinasabi niya, hindi ko po pwedeng sabihin yun. Kasi kung gusto niya sabihin sa inyo yun, sinabi niya na sa inyo. Kaya lang, yung compelling reason na yun, kayo na lang ho mag-isip. Ayoko mag-epal-epal Alam ko ho yung compelling reason na sinasabi niya, pero hindi ko pwedeng pasensya na po. Pero ganun lang kasimple. Pag nakita niya yung bayan, talagang kinakawawa na. Talagang kaya nga, di ba, wina-warningan niya. Ano warning niya? Warning yun kay PRRD. Huwag niyong babuyin ng konstitusyon dahil magsasalita ako. Hindi ho sa akin ang galing yun kay PRRD. Sa interview niya yun. Kasi siya masaya na si Pangulong Duterte ngayon. Masaya na si Pangulong Duterte nananahimik ang buhay niya. Naaalagaan niya yung mga anak niya. Alam mo, nung dumating si Kitty, tsaka yung jowa niyang ayaw jowa. Bakit ayaw jowa? Mr. President, ikikwento ko yung kinwento nyo, ha? Kapiraso lang naman. About Kitty lang naman. Kasi sabi namin, bibiro-biroan kami, di ba? Na yung lalaki yung pinakamatapang. Sabi niya, hindi, alam mo, totoo to, ha? Unang kita ko sa kanya, winarningan ko na siya. Huwag mong bababuhin na ako, papatayin kita. Sabi ko, sabihan ka ng tatay ng ganon. Sabi ko, pero di ba, kasi ayaw ewan ko ba? Siyempre, siguro lumalabas yung pagkatatay ni Pangulong Duterte. Ayaw niyang tanggapin na jowa ni Kitty yun. Ayaw niyang tanggapin. Sabi, hindi, kaibigan lang sila. Sige na nga! Pero mas strict si Ma'am Hanilit, mas stricto si Madam Hanilit. As in, stricto siya. Mas stricto talaga siya. Kasi, bawal Basta, ang daming bawal. Sabi ko, ang hirap maging tatay at nanay nito dalawang to. Bigla pang dumating. Dumating sila. Kasi, pinag-uusapan na namin sila, wala pa sila. Nagulat kami, dumating. Yung si Kitty, unang pumasok. Tapos, pagpasok ni Kitty, may binulog sa nanay. Okay. Sabi nung nanay. Sige. Bigla lumabas si Kitty. Pagpasok niya, kasama na yung lalaki. Hindi ko alam ang pangalan ng lalaki. At saka yung isang babae. So pagpasok, ino-observe ko si PRRD. Alam mo yun, kung ano bang reaction. Ay, grabe ho.
Sa harapan namin. Grabe, as in. Gusto mo ba ng ano? Pero ID, kwento ko lang. Marites lang naman. Gusto mo ng babae? Wag na yung anak ko. Pero to, pabiro tong part na to, ha? Bigyan lang kitang babae. Wag na yung anak ko, sabi. Alam mo yung itsura ni Kitty na parang hiyang-hiya siya? Daddy naman, dad naman. Tapos, as in, wag mo lolokohin yung anak ko. Ano ka sa akin? Kaya ganun yan, sa harapan namin. Gusto ko na nga humirit eh. Kita mo si Dada, gusto mong i-wrestlingin ka nito. Subukan mo lang. Ha? Kami ang DDS ni Pangulong Duterte, kami yayari sa'yo. Gagano na sana. Gagatong sana ako eh. Ang sarap gumatong eh. Kaya lang, usapang pamilya yun eh. Nahiya naman ako kay Pangulong Duterte. Baka sabihin ni Pangulong Duterte, ay, pal mo naman, hoy! Hindi ka kapamilya, ha? Shut up! Baka ganunin ako, kaya good boy na lang ako. Pero niloko ko si Pangulong Duterte. Alam mo, Pangulong Duterte, gusto mo ba walang jowa? Pasmado naman ang... Bakit ba? Kikwento ko na... Ay, si Boss Dada, pinipigilan ako. Pakisabihan nga si Boss Dada, wag akong pigilan. Sabi ko kay Pangulong Duterte, alam nyo, gusto nyo na tumanda ng walang jowa yan. Ipasok nyo sa Mocha Girls. Wala, bawal ang jowa sa amin. Sumagot yung nanay, ay, ayoko mag-showbiz ang anak ko. Gusto ko magnegosyo siya, ayoko siya mag-showbiz, ayoko siya. Kasi sinasabi ni Mocha, Mama, Nilet, ganda na ng anak nyo ha, talagang pang showbiz. Ay, ayoko mag-showbiz ang anak ko. Lang, kwentuhan lang. Doon na, alam mo, yung time na yun, napaka-light moment na bakit ko kinikwento? Kasi nararamdaman ko yung pakiramdam ni Ma'am Hanilet at ni Pangulong Duterte na ayaw na nila ng politika. Pagod na si Pangulong Duterte. Ngayon, parang bang sabi niya nga, nakalimutan ko na kung 23 o 26 years. Sabi niya nga, alam mo ba na nasa politika ako ng 23, 26 years? Tumanda na ako dito at gusto ko nang maging tahimik na lang ang buhay. Kaya lang, mapipwersa talaga ako pag kinakawawa na bayan ko. Alam mo, yun yung sambagay na Nakita ko yung itsura ni Ma'am Hanilet. Ayaw na ni Ma'am Hanilet na pumasok si Pangulong Duterte sa politika. 26 years, hindi old. 26 years nang nasa politika. Parang sinasabi niya, wala eh. Ayaw, pagod na, tama na. Parang gano'n ang gusto ni Ma'am Hanilet. Tapos si Pangulong Duterte, ayaw na rin niya. Parang, na ako eh. Parang naabot ko na yung pangarap ng bawat siguro, lahat ng politiko. Parang gano'n ha. Sabi niya, bilang presidente, nandyan na ako. Bakit pa ako papasok uli? Ano pang dahilan? Alam mo yung gano'n na sinasabi ni Pangulong Duterte. Wala nang dahilan para ako pumasok pa ng politika. Huwag ko lang makita na kinakawawa ang bayan ko. Tapos si Mocha naman gumagatong pa. Hindi, gumatong din si Mocha. Kala nyo ha, tahimik lang yun pero gumatong niya. Paano Mr. President, kawawa na yung bayan? Kailangan ka na namin magsalita. Sabi, syempre, si Mocha, minsan na nga lang humilit ng politika yun. So, kailangan ka na namin. Sabi ni Mocha. Tapos, nag-iisip si Pangulong Duterte at that time. Tapos, ito yung catch nito eh. As much as possible, ayaw niya na magpa-interview. Okay? Kasi lumalabas yung damdamin niya pag ini-interview siya. Kaya nga sabi ko doon sa
Sabi ko, Mr. President, yung huli niyong press con, malumanay kayo ha. Parang ano, yung iba sinasabi nga, strategy do. Pag sinasabi ko yung mga ganun, natatawa siya. Strategy no daw yan. Sabi niya, ayoko na talaga. Seryoso ako sa mga sinabi ko noon. Hindi ko na talaga gusto. At support lang sa presidente. Kasi naniniwala pa rin siya that Marcos is doing good. Ito walang biro to. Naniniwala naman siya there is no major thing for an uprising. As of now. There's nothing yon. Kaya nga tuwan-tuwa daw sila nung after nung press con kasi 'di ba yung senaryo ng press con biglang nagpatawag si Pangulong Duterte ng press con. Akala nung iba magpapatawag na ng people power. Tas biglang ganun yung statement niya, malumanay. Kaya tuwan-tuwa daw po ang family ni Pangulong Duterte nung time na yun. Kasi nga napaka alam mo yun? Hindi Kaya nung time na in-interview na namin siya, we were shocked. Bakit? Kasi light moment lang yung nagkikwentuhan kami. We were shocked kasi we were not expected na sasabihin niya yun, yung mga sinabi niya. Na if there's a compelling reason, I will run. First, that's the first thing. Kung isa-summarize natin yung interview, if there's a compelling reason, I will run. The second the second thing pala doon sa interview is wag niyong palitan ang constitution or I will speak up. Yun yung pinakapunto niya. At pangatlo, yung punto niya na sa kanyang anak na ayaw niya talagang tumakbo kasi parang gusto na nilang mag-exit sa politika. But whatever the decision of her daughter, he will support. And pinaka-tema ng interview is kung kakailanganin, magsasalita siya. Ano yung sasabihin niya? Yun ang bagay na hindi ko pwedeng sabihin. Pero basag. Sabog, ika nga. Kasi sinabi niya na-shock kami. Tanong nyo, ayoko. Huwag nyo pala itanong si Boss Dada. Tsaka si Coach Oli. Baka madulas yung mga yun. Sinabi niya sa amin kung ano yung sasabihin niya pag tinarantado na talaga itong bayan natin. At pag sinabi niya daw yun, ewan na lang niya kung ang taong bayan maniwala pa sa gobyerno ito. As in, ganong katindi. Na first time ko lang, narinig ko na sa kanya yun noong 2015. Okay? Yung accusation niya. Hindi ko na lang elaborate Yung accusation niya yung 2015 during the campaign. Inulit niya sa akin. And this time, with concrete evidence. At sasabihin daw niya yun. Sa tamang panahon. Grabe. Anong letter P? Walang ganon, Diego! Masabi ba sa'yo? Yun naman daw pagka meron talagang matinding ginawa itong kasalukuyang gobyerno natin. Matindi, kaya sabi ko. Hindi, matindi. Pero again, ulitin ko yung mga praning na nakikinig dito, yung mga praning nandyan sa sa intelligence. Alam nyo, si Pangulong Duterte, suportado ang Marcos administration. Maniwala kayo. Wala akong nakita sa kanyang
pagpaplano ng anything. Wala. As in, siya ho ay kumbinsidong maayos ang ginagawang trabaho ni Marcos eh. Totoo, nagulat nga ako eh. Yung ano niya eh. Yun yung kanyang, kaya lang, meron daw talagang tumatarantado sa paligid. Na pag yun lumala na lumala, magkakaanuhan talaga. Magsasalita siya. Yun ang ano niya. Kaya, sinabi naman niya sa interview yan eh, di ba? Hindi ko na pwedeng i-deny. Hindi ko na masasabihin kung ano yung sasabihin niya eh. Basta sinabi niya sa interview yan na huwag siyang piliting magsalita. Dahil unang warning niya doon, yung huwag niyo babaguhin ang konstitusyon at dadaanin niyo sa pera. Di ba? Wag na wag. Yun ang sinabi niya. Kung kayo, bahala na kayo. Sa kanya naman po kasi, alam nyo, ang Pangulo natin, ito tandaan nyo mga kababayan. Kahit noon, sinasabi ko na sa inyo, si Pangulong Duterte, it's a very respectful of the law. Ayaw niya isipin nyo na lang, nung panahon nga, sumisigaw na lahat ng DDS noon, gusto namin ng revolutionary government. PRRD has the power to do it kasi siya ang presidente noon. Hindi niya ginawa. May kapangyarihan na siya noon, ha? Kasi nga, he respects the law so much. Ngayon nga, ayaw niya nang hindi matatapos kasi parang ang sinasabi niya, it will just be a cycle of when people are discontented, pupunta sa kalsada. Ayaw niya ng ganon. Paulit-ulit niya sinasabi yun, ayaw ko ng ganon. Ayaw niya yung magre-revolusyon ng tao. Ayaw niya ang tao. Pero hindi niya tinuldukan yun. Okay? Hindi niya tinuldukan yun. Parang sa akin, ang dating is, huwag niyong bababuyin. Huwag niyong gagaguhin ng taong bayan. Pero ang kanya, wala siyang pinaplano. Yun. Wala siyang pinaplano. Wala yung, kaya nga natatawa na lang kami noon nung binabanggit ko yung 2 years. Pati yung destabilization, natatawa na lang siya kasi hindi niya alam kung saan nanggagaling yun. Ang biruan namin, baka boss praning lang. Kasi hindi niya alam kung saan nanggagaling na siya ang pinuno ng destabilization. Sabi niya, wala akong alam sa destabilization na sinasabi. Tapos ayoko niyan. Gusto ko tuloy-tuloy kasi yan ang demokrasya. Kaya nga 'di ba sinasabi niya, let's respect the law. There is a election. Alam niyo, nagulat ako doon sa sinabi niyang hindi ko ina-expect yun eh. Yung wag kayong magano ng dynasty na yung anak, tapos yung pinsan, tapos yung anak sa labas. Napahula tuloy ako kung sino yung anak sa labas. Hindi, di ba? Anak sa labas ba yun o kapatid sa labas? Hindi ko sure ha, kung kapatid. Nakalimutan ko na yung sinabi ni Peradi. Kapatid ata sa labas. Inisip ko tuloy kung sino yun. Kasi, alam mo yun, ibig sabihin, huwag kayong maging diktador. Yun ang sinabi niya. Huwag kayong maging diktador. Huwag ninyong lokohin ng taong bayan, mapipilitang magsalita. Huwag monarchy. Huwag niyong pilitin na kung hindi magsasalita siya. Sa madaling salita, ang gusto lang niya, matapos ang administrasyon na to, magkaroon ng malayang eleksyon, everything would be okay. Pero kung gagaguhin yung konstitusyon para lang mag-extend kayo, mapipilitan siyang magsalita.